Ang pambungad na eksena ay nagpapakita ng isang binatang si Park Young-woo, na nakatira kasama ang kanyang ina at kapatid na babae na si Chan-mi. Kamakailan lamang silang lumipat mula sa isang rural na baryo patungong Seoul. Sabik na ang magkapatid na magsimulang pumasok sa kanilang bagong paaralan kinabukasan. Pumapasok si Young-woo sa isang paaralang panlalaki, habang si Chan-mi naman ay sa isang paaralang pambabae. Habang papunta sa paaralan, nadaanan ni Young-woo ang isang grupo ng mga siga na pinamumunuan ng estudyanteng si Yang Ki-tae, na binubugbog ang kanilang inosenteng kaklase na si Jun-soo. Kinuha pa nila ang baon nitong pera na nakalaan sana para sa kanyang mga libro. Sa kabila ng kanyang nakita, pinili ni Young-woo na huwag makialam dahil ayaw niyang mapahamak sa kanyang unang araw sa paaralan. Pagkalipas ng ilang oras sa paaralan, muling nilapitan ni Ki-tae at ng kanyang grupo si Jun-soo at tinanong kung nagsumbong ito sa mga guro. Nang sabihing hindi, nagbanta si Ki-tae sa buong klase na huwag magsusumbong laban sa kanila. Habang nangyayari ito, tinitigan ni Young-woo si Ki-tae nang walang takot. Naiirita si Ki-tae at binalaan siyang magpakabait kung nais pa niyang mabuhay. Pagkaalis ng grupo, sinabihan ni Jun-soo si Young-woo na umiwas kay Ki-tae. Sa kanilang pag-uusap, napagtanto nilang magkaibigan pala sila noong elementarya. Kinagabihan, pauwi na si Young-woo nang mapadaan siya sa isang boxing training center. Na-curious siya kaya pumasok siya at nakilala ang may-ari na isa ring boxing coach. Ipinahayag niya ang kanyang interes sa boxing kaya pinapunan siya ng form ng coach at sinabing magsimula na siya ng training kinabukasan. Ngunit gustong magsimula agad ni Young-woo kaya pinag-ehersisyo siya ng coach gamit ang lubid bilang panimulang pagsasanay. Sa gabi, nag-aalala si Young-woo dahil hindi pa umuwi ang kanyang kapatid. Tinawagan niya si Chan-mi upang tanungin kung nasaan ito ngunit binaliwala siya nito at nagpatuloy sa pakikipagsaya sa kanyang bagong nobyo sa isang club. Naiinis si Young-woo kaya nagpasya siyang hanapin ito. Habang naglalakad siya sa kalsada, nadaanan niya si Ki-tae at ang kanyang grupo na nagpapahinga kasama ang kanilang mga nobya. Inimbitahan siya ni Ki-tae na sumama sa kanila at tinanong ang kanyang pangalan. Nang ipakilala ni Young-woo ang sarili, agad siyang nakilala ni Ki-tae bilang kanyang kaibigang kababata. Tinanong siya ng pinuno ng grupo tungkol sa kanyang mga magulang, at sinabi ni Young-woo na nagpakamatay ang kanyang ama matapos malugi sa negosyo. Sa kabila ng malungkot na balitang ito, pinagtawanan siya ng grupo, dahilan upang siya ay makaramdam ng pagkailang at umalis. Ilang sandali pa, nakita ni Young-woo ang kanyang kapatid kasama ang nobyo nito at agad niya itong pinauwi. Kinabukasan pagkatapos ng klase, inimbitahan ni Young-woo si Jun-soo sa kanilang bahay upang tulungan siyang mag-aral ng matematika. Ngunit naiinip sila kaya nagpasya silang mag-break at kumain ng noodles. Habang kumakain, tinanong ni Jun-soo kung bakit gustong-gusto niyang mag-aral ng matematika. Sumagot si Young-woo na ito ay hiling ng kanyang ama. Sa kabilang banda, makikitang nagsasaya si Ki-tae at ang kanyang grupo sa isang karaoke bar. Ngunit ang kanilang masayang oras ay biglang nabulabog ng isang grupo ng mga senior na estudyante na pinamumunuan ng isang kalbong lalaki na si Chun-hil. Natakot si Ki-tae at ang kanyang mga kaibigan kaya agad silang umatras dahil ayaw nilang magkaroon ng gulo. Kinabukasan sa paaralan, muling binubuli ng grupo ni Ki-tae si Jun-soo. Ngunit bago pa man nila makuha ang pera nito, sumingit si Young-woo at sinabihan silang umalis. Sinubukan siyang saktan ng mga siga, ngunit nagawa ni Young-woo na labanan sila hanggang sa makialam si Ki-tae. Binigyan siya nito ng huling babala na huwag makikialam sa kanyang mga gawain, kung hindi ay gagawin niyang impyerno ang buhay ni Young-woo sa paaralan. Pagkaalis ng grupo, nilapitan si Young-woo ng isa pang estudyante na si Sang-won at pinuri ang kanyang katapangan. Sinabi nitong yun ang unang pagkakataon na may lumaban sa mga siga. Samantala, pinagalitan ni Ki-tae ang kanyang mga kasama dahil sa nakakahiya nilang pagkatalo. May isa sa kanyang grupo ang nagmungkahi na gumanti sila kay Young-woo upang mapanatili ang dangal ng kanilang grupo. Ngunit nanahimik lang si Ki-tae. Marahil ay ayaw niyang kumilos ng padalos-dalos. Pagkatapos ng klase, pauwi na si Young-woo nang muli siyang lapitan ni Sang-won at ng kaibigan nitong si Hak-soo. Inimbitahan nila siya na uminom bilang selebrasyon sa kanyang ipinakitang tapang. Matapos magsaya sa isang restaurant, dinala ni Young-woo ang dalawa sa kanyang gym. Doon, inamin niya na natatakot siya kay Ki-tae dahil lagi siyang binubuli nito noong sila ay bata pa. Gayunpaman, pinayapa siya ni Sang-won at Hak-soo at sinabing hindi na siya mahina ngayon at kaya na niyang harapin si Ki-tae. Sa sumunod na eksena, makikitang binubugbog ni Chun-hil ang mga kasamahan ni Ki-tae dahil sa kakaunti nilang nakolektang pera. Sinubukang ipaliwanag ni Ki-tae ang kanilang kalagayan sa pagsasabing may nagsumbong sa kanilang mga gawain sa paaralan. Ngunit wala itong pakialam si Chun-hil at pinatawan pa rin sila ng pisikal na parusa. Sa gabi, pauwi na si Young-woo mula sa paaralan nang mapadaan siya sa simpleng restoran ng kanyang ina. Sumilip siya sa pintuan at nakita niyang nilalandi ito ng isang bisita. Halatang nabahala si Young-woo ngunit pinili niyang huwag makialam dahil nangako siya sa kanyang ina na hindi siya magdadala ng gulo. Pagkatapos nito, nagtungo siya sa boxing center upang ilabas ang kanyang galit sa pagsasanay. Nakiusap siya sa coach na payagan siyang sumabak sa sparring, at ipinagtapat siya sa isang kapwa estudyante. Gayunpaman, madaling natalo si Young-woo at siya ay nabugbog. Matapos ang laban,
Habang mag-isa siyang nakaupo, nilapitan siya ng kanyang coach at sinabihang huwag mawala ng pag-asa dahil ang kanyang nakalaban ay isang pambansang manlalaro ng boxing. Maya-maya, pauwi na si Yang Hu nang makita niya ang kanyang kapatid na si Chanmi na inaabuso ng isang lalaking si Jong Ho. Galit na galit siyang lumapit at sinuntok ang lalaki. Ngunit nagalit si Chanmi kay Yang Hu sa kanyang panghihimasok. Ipinakita niya ang pagkainis sa kontroladong buhay niya ni Yang Hu, na para bang inuulit nito ang ginagawang pagkontrol sa kanila ng kanilang ama. Kinabukasan, pinuntirya ni Kitae at ng kanyang grupo ang isang mayamang estudyante upang aibuli at hinga ng pera. Dahil dito, nagnakaw ng pera ang inosenteng bata mula sa pataka ng kanyang ina at iniabot ito sa mga siga. Samantala, inimbitahan ni Sangwon at Hakso si Yang Hu na laktawan ang klase at manigarilyo sa likod ng paaralan. Sa pagkakataong ito, tinanong ni Yang Hu ang tungkol kay Jong Hu, na kinilala nila bilang isang kilalang siga mula sa ibang paaralan. Ikinwento ni Yang Hu kung paano niya sinuntok si Jong Hu kagabi matapos nitong saktan ng kanyang kapatid. Namangha si Sangwon at Hakso sa kanyang katapangan at hinikayat siyang ipagpatuloy ang kanyang lakas ng loob. Pagkatapos ng klase, pauwi na si Yang Hu nang lapitan siya ng kasintahan ni Kitae na si Haijin, na nag-alok na sabay silang umuwi. Pumayag si Yang Hu, ngunit hindi naglaon ay nasalubong nila si Kitae at ang kanyang grupo. Galit na galit si Kitae nang makita ang kanyang kasintahan na kasama si Yang Hu kaya tinawag niya ito at hinalikan sa harap ng lahat. Mukhang sinadya niya itong gawin upang layuan ni Yang Hu si Haijin. Isang gabi, habang naglalakad sa isang eskinita, biglang hinarang si Yang Hu ng grupo ng mga siga mula sa ibang paaralan. Agad siyang inatake ng mga ito bilang paghihiganti sa ginawa niya kay Jong Hu. Sinubukan ni Yang Hu na lumaban ngunit dahil sa dami ng kalaban, siya ay natalo at binugbog. Hindi nagtagal, dumating sina Sangwon at Hakso at sinimulang bugbugin ang mga umaatake. Nagkaisa ang tatlong magkaibigan at napal-ayas nila ang mga siga. Dahil sa insidenteng ito, napagtanto ni Yang Hu na hindi pa siya sapat na malakas para harapin ang mga siga ng mag-isa. Dahil dito, nagpasya siyang magsanay ng mas mahirap upang hindi na siya mangailangan ng tulong ng iba para sa sariling depensa. Simula noon, inilaan ni Yang Hu ang halos lahat ng kanyang oras sa masusing pagsasanay sa boxing center. Isang araw, pagkatapos ng klase, makikitang nagsasaya sina Yang Hu at ang kanyang tatlong kaibigan habang kumakain ng merienda sa labas ng isang convenience store. Bigla na lang silang nilapitan ni Kitae at ng kanyang grupo. Ipinakita ni Kitae ang kanyang pagkainis kay Yang Hu na unti-unting sumisikat dahil sa kanyang tapang laban sa mga siga. Sinubukan ni Sangwon na makipagtalo, ngunit galit na galit si Kitae kaya binuhusan niya ito ng inumin sa mukha. Sa kabila ng gulong ito, pinili ni Yang Hu na huwag gumanti at tahimik na umalis kasama ang kanyang mga kaibigan. Kalaunan, habang nakaupo sila sa isang restaurant, pinag-usapan ng grupo ang mga estratehiya kung paano mapapatamba ang grupo ng mga siga. Gayunpaman, hindi interesado si Yang Hu sa usapang ito kaya umalis siya. Habang pauwi siya, muli siyang nilapitan ni Haijin na nag-imbita sa kanya na kumain silang dalawa. Bagamat nag-aatubili, nagawa ni Haijin na kumbinsihin siyang sumama. Matapos nito, nag-enjoy sila sa pagkain ng masasarap na street food bago sabay na umuwi. Bago sila maghiwalay ng landas, nagulat si Yang Hu nang hawakan ni Haijin ang kanyang kamay at halikan siya sa labi. Nang tanungin niya kung bakit niya ginawa yon, sinabi ni Haijin na nagsisimula na siyang magustuhan si Yang Hu. Ngunit hindi ito gaanong pinansin ni Yang Hu at naglakad palayo. Habang dumadaan siya sa tindahan ng kanyang ina, nakita niyang inaabuso ito ng parehong bastos na customer. Hindi na ito kinaya ni Yang Hu kaya hinintay niyang lumabas ang customer. Sinundan niya ito sa isang madilim na eskinita at binugbog hanggang mawala ng malay. Kinabukasan, padalos-dalos na hinarap ni Sangwon at Hakso ang grupo ng mga siga ni Kitae sa loob ng paaralan. Hindi nagtagal, nagkaroon ng rumble sa pagitan ng dalawang panig na nagdulot ng kaguluhan. Samantala, kausap ni Kitae sa telepono si Haijin na nais nang makipaghiwalay sa kanya. Pilit siyang kinakalma ni Kitae ngunit nanindigan si Haijin sa kanyang desisyon at basta na lamang ibinaba ang tawag. Lalong nagalit si Kitae dahil sa kanilang hiwalayan, at nadagdagan pa ang kanyang galit nang marinig niya ang gulo sa paligid. Bunga nito, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang galit kina Sangwon at Hakso. Binugbog niya ang mga ito hanggang sa sila ay masaktan ng husto. Matapos ang insidente, nilapitan ni Yang Hu ang kanyang mga kaibigan at nakita ang maraming pasa sa kanilang mga mukha. Ikinwento nila ang buong pangyayari sa kanya at tinanong kung bakit hindi siya kumikilos laban kay Kitae. Tinanong din nila kung natatakot ba siya, ngunit nanatiling tahimik si Yang Hu. Samantala, si Janso ay muling pinalibutan ni Kitae at ng kanyang grupo sa isang liblib na kalsada. Sinimulan nila itong guluhin dahil lamang sa pagiging kaibigan nito ni Yang Hu. Binugbog nila si Janso ng matindi hanggang sa siya ay ma-hospital. Nang malaman ni Yang Hu, Sangwon, at Hakso ang nangyari, agad silang nagtungo sa ospital upang dalawin ang kaibigan. Sa kabila ng matinding pinsala, ngumiti si Janso at tiniyak sa kanila na siya ay gagaling din. Sa puntong ito, umapaw na ang galit ni Yang Hu kaya't nagpasya siyang wakasan na ang siklo ng karahasan. Kasunod nito, hinarap ni Yang Hu, Sangwon, at Hakso ang grupo ng mga siga sa loob ng paaralan. Hinamon ni Yang Hu si Kitae sa isang laban, na agad namang tinanggap ni Kitae. Hindi nagtagal, sumiklab ang isang matinding labanan sa pagitan ng dalawang panig. Nakipagsabayan si Yang Hu sa isang one-on-one na laban kay Kitae.
Habang sina Sang-won at Hak-soo ay nakipaglaban sa iba pang miyembro ng grupo, sa kanilang buong lakas na pakikipaglaban, nagtagumpay sina Yang-hu at ang kanyang mga kaibigan at natalo ang mga siga. Mabilis na kumalat sa buong paaralan ang balita tungkol sa pagkatalo ng grupo ng mga siga. Nang marinig ito ni Chun-hil, agad niyang tinipon ang kanyang grupo at naghanap kay Yang-hu. Nang malaman ito ni Jun-soo, dali-dali siyang tumakbo upang balaan ang kanyang mga kaibigan tungkol sa nalalapit na panganib. Gayunpaman, hindi na natatakot ang ating mga bayani. Handa na silang harapin ang lahat ng siga na gumagambala sa kanilang tahimik na buhay. Nagtapos ang pelikula sa paglalakad ng apat na magkaibigan nang walang takot sa gitna ng kalsada.